Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating pong Panginoong Hesukristo na binigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita. At syempre, salamat din po sa ating pong mahaling spiritual leader sapagkat binigyan po tayo ng opportunity na magamit po sa gabing ito. Siya nga po pala, ako po si Pastor Salvador J. Marcos from Mariveles, Bataan Outreach na pinamumunuan po ng aming pong butihing pastor, walang iba kundi si Pastor Guillermo P. Pamplina. Siya po ay tatay ng si Sefan. Bago tayo dumako sa ating pambungad na panalangin, inanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga Biblia sa John 21 verses 15 to 17. At ito po yung ating reading text. Sabi po ng John 21, 15 to 17, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataong makapag-aral muli ng iyong mga salita sa magitan ng Bible study na ito through social media. Dalangin po namin na pangunahin po ninyo kami at pakapuspusin ng iyong Santong Espiritu upang sa ganoon, maunawaan at maintindihan po namin ang iyong mensahe sa amin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo at sa aming mga kapwa. Paghuhugasan ninyo kami ng inyong banal na dugo upang kami po ay maging marapat na tumanggap ng inyong mga biyaya at pagpapala. Sa oras pong ito, hindi po namin pinahihintulutan ang anumang gawa ng kaawan. Bagkus ito ay aming tinatalian at itinataboy sa pangalan ni Jesus. At amin naman pong kinakalagan ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa kabuuan ng aming gawain ngayong gabi. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tunay po na ang ating pong Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalingan, Diyos na maunawain. Sa gabi ito, ating pong pag-aaralan ang karanasan ni Pedro nung siya po ay tinawag ng Panginoon. If you can see with the verses that we have read a while ago, this lesson is about Peter's love for Jesus and the service that Peter will do for Jesus because of that love. And this lesson is also about me, also about you, and
to all of us. Kung titignan po natin yung ating binasa sa John 21:15 to 17, may tatlong utos po na ibinigay ang ating Panginoong Jesus kay Pedro. Una, doon sa verse 15, pakainin mo ang aking mga batang tupa. 16, pangalagaan mo ang aking mga tupa. And 17, pakainin mo ang aking mga tupa. So kung titignan po natin doon sa unang-una, binabanggit po doon yung mga batang tupa. Bilang isang mananampalataya, may mga kapatiran po tayo na baby Christian. So meaning to say, upang sila po ay lumago, kailangan pakainin po natin sila ng masusustansyang pagkain, painumin natin sila ng gatas, upang sa ganun ay lumago po sila. But take note, it's not literal food, it's not literal milk, kundi pakainin po natin sila ng salita ng Diyos. Alagaan po natin sila sa magitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. At kung titignan natin yung last verse, in general po, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang aking mga tupa. Batang tupa, may edad na tupa, matandang tupa, kailangan ay alam po natin kung paano natin sila aalagaan. Sa gabing ito po, pag-aaralin po natin ang topic na pinangmagatan ko pong Do You Love Me? Alam po ninyo, pagdating sa word na love, particularly yung mga millennials, talagang pag nabanggit po ang salitang pag-ibig, sila po ay kinikilig. At kapag ikaw ay halimbawa naliligaw ka, tatanungin ka ng nililigawan, talagang mahal mo ba ako? Siyempre, sasagot tayo agad, yes, I love you. Dito sa pag-aaralan po natin, tingnan po natin kung ano po ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sapagkat may mga pagkakataon po na tinatanong din tayo ng Lord kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag nagka-quiet time po tayo. Kung minsan sumasagi sa isip natin, parang tinatanong tayo ng Lord, do you love me? At ano po ang sagot po natin? With these 3 verses, there are 3 things that we should know about it, about Peter's life, Peter's experience. First thing and foremost, pag-usapan po natin yung Peter's love. Sa John 21 verse 15, makikita po natin doon nung tinanong ni Jesus si Simon Pedro kung siya iniibig niya nang higit sa lahat ng naroon na nakikita niya sa sanlibutan. Sagot kaagad ni Pedro, Opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. At doon sa response ni Pedro, may utos ko kaagad na sinabi ang Lord, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Titingnan po natin yung sagot ni Pedro, no? Lord, you know that I love you. Lord, alam mo na mahal kita. Pero yung pagmamahal na yun, tingnan po natin kung totoo, wagas na pagmamahal. Sabi po ng John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Well, there are some instances wherein though we say, we love you, Lord. I love you, Lord. Yet sometimes, we disobey Him. Hindi po natin sinusunod yung utos ng Diyos sa atin. Hello.
Whether we accept it or not, sometimes that is the reality. But praise God, sapagkat sa gabi pong ito, I'm sure, hihipuin po tayo ng Lord. Iko-correct ng Lord yung mga maling ginagawa po natin. Sabi pa nga po ng John 6:35, ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Si Jesus po yung pagkain na nagbibigay buhay. Si Jesus po, kapag tayo po ay lumapit po sa Kanya, hindi na po tayo magugutom. At kapag tayo ay mananalig sa Kanya, hindi po tayo mauuhaw. Yes, it's really true na tayo po ay kinakapos, particularly at this moment in time, wherein we are experiencing the pandemic, that most of us, karamihan po sa atin, ay wala pong trabaho for the last few months because of the lockdown. Pero kapag kilala mo si Kristo, kapag meron kang personal na relasyon sa Panginoon, hindi mo mararamdaman yung hirap ng buhay. Yung sinasabi dito na ako ang nagbibigay buhay, ako yung pagkain nagbibigay buhay. Mararanasan po natin ito. At sabi ng Lord, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom. Amen. Hindi na siya magugutom spiritually. Bagamat sabi ko nga kanina, may kasalatan, subalit ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya. Ang Diyos po ay hindi po naninira sa Kanyang mga pangako. Well, take note that love is important as faith. But faith alone is not enough. Oo, mayroon tayong pagmamahal sa Diyos. Meron ka bang pananampalataya din sa Diyos? Sabi dito, yung pananampalataya mo ay hindi sapat. It's not enough. Okay? So, ano po ang dapat po natin gawin? Kasi sabi nga, faith without works is dead. Oo, may pananampalataya tayo. Subalit, kung hindi natin lalakipan ng gawa ang ating pananampalataya, wala din. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ay nire-require po niya tayo na mahalin po siya ng lubusan. Jesus requires us to love Him totally. As Matthew 22 verse 37 says, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sinasabihan po tayo ng salita ng Diyos na kailangan ibigay po natin yung lubos po nating pagmamahal, yung lubos po nating pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Take note, buong puso, hindi po half-hearted. Buong kaluluwa at buong pag-iisip. Alam po ng Diyos kung gaano po natin siya kamahal. Alam po ng Diyos kung sa muso mo lang nasasambi yung mga bagay niya. Ang Diyos po ay hindi natin magagawa. Amen. At yan po yung una na dapat pong makita natin doon sa buhay ni Pedro. Pangalawa po, Peter's hurt. Kung titignan po natin yung verse 17, nung pangatlong beses na tanungin ng ating Panginoong Jesus si Simon Pedro kung siya ay iniibig niya. Alam po ninyo, nalungkot po si Pedro. Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Alam po ninyo sa karanasan ko sa aking buhay bilang mag-asawa, bilang may asawa, brother.
Ang misis ko po kasi 24 years na po siyang insulin dependent, and magti 3 years na po siya na nag-undergo ng dialysis. And to be exact, that is August 6 po. This coming August 6, magtatatlong taon na po siya nag-dialysis. Before, twice a week po siya. But starting last year, October 2019, siya po ay 3 times dialysis patient na po. 3 beses na po siyang dinadialysis a week. At may mga pagkakataon kapag nagpagkasama kaming dalawa, lagi na akong tinatanong na, Papa, mahal mo pa ba ako? Papa, hindi ka pa nagsasawa sa pag-aalala sa akin, pag-aalala sa akin. Alam niyo po kung minsan, siyempre, nalulungkot po ako kapag tinatanong po ako na ganun ni misis. Pero sabi ko nga, ba't ako magsasawa? Ikaw yung bigay ng Diyos sa akin. Ba't ako magsasawang mahalin ka? Basta, isipin mo, ikaw ay pangalawa sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa kanya, number 2 ka. Number 2 ka lang. Si Lord, siyempre, ang una, pangalawa ka. Kung minsan nalulungkot po tayo, katulad po ni Pedro, Peter was grieved nung siya po ay tinanong, may ikatlong tinanong ng ating Panginoon Jesus. Sometimes our feelings have to be hurt so that our conscience can be cleared and our love confirmed. Kung minsan kailangan maranasan muna natin masaktan, at kapag nasaktan po tayo, doon nare-realize po natin, mahal ko siya. Well, tingnan pa po natin yung karanasan pa po ni Pedro sa John 13 verse 36. Sabi po dito, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Para bagang, Lord, gusto kong sumama sa iyo eh. Lord, gusto kong sumama sa iyo. Subalit sabi ng Lord sa kanya, hindi ka makakasunod sa akin ngayon, subalit susunod ka pagkatapos. So, meaning to say, it's not that right time na makasama ka agad ng Panginoon si Pedro. Subalit, meron pong perfect timing na makasama ng Panginoon si Simon Pedro. Sabi pa nga ng verse 37 to 38, the same chapter, John 13, bakit hindi pa ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Wow! Sarap pakinggan, ano? Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo, sabi ni Pedro. Alam niyo, ano ang sagot ng Panginoong Jesus sa verse 38? Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilawak ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Oh, it hurts. Sabi sa kanya, kasi nandoon yung nag-umapaw yung kaligayahan ni Pedro na talagang makasama ang Panginoon eh. Sabi nga, iaalay ko ang aking buhay dahil sa iyo. Pero, sabi sa kanya ng Lord, bago tumilaok ang manok, may ikatlo mo akong itatatwa. There are some instances into our lives that we do the same thing. Sinasabi natin sa Lord, Lord, I love you. Lord, susunod ako sa iyo. But there are times also, although we are called by God to do something, we are instructed by God to do something,
Yet sometimes, we disobey Him. Hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. But take note, as Peter had denied Jesus 3 times, this made Peter sorrowful, but it helped him to move on without the burden of guilt and regret. It helped prepare him for the task ahead. Yun, meron palang plano kung bakit nasaktan si Pedro. Although masakit na hindi siya isasama ngayon, yun pala, meron pa siyang gagawin dito sa ibabaw ng lupa na ipagagawa sa kanya ng Diyos. In the same manner, tayo rin po ay meron pong responsibilidad na gagampanan sa ubasan ng Diyos. Tayo din po, pwede po natin mahalin ang ating Panginoong Hesus ng buong puso. Sabi nga, you too may love Jesus with all your heart. You too can square things up with Jesus, receive forgiveness, renew your love, and move forward walking with Him. Pwede po tayong humingi ng tawad sa Diyos, at once na humingi po tayo ng tawad sa Lord, tayo po ay Kanyang patatawarin. 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. And once we are forgiven, then we can renew our love to Him. And once we renew our love to Him, then we can move it forward, walking with Jesus. Amen. Last na dapat po natin malaman sa karanasan ni Pedro ay ito po yung number 3 natin, Peter's task. Sabi ng Lord sa kanya, feed my sheep. Kung babalikan po natin yung John 21 verse 17, yung last part, sabi po doon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, dito sa last part na to, ang plural na ang ginamit ay mga tupa. So, ibig sabihin, batang tupa, matandang tupa, senior citizen na tupa, pakainin po natin. It's not all literal food yung ipapakain natin, but it is the Word of God. Kasi alam niyo kung minsan may mga anak ng Diyos na dahil sa problema, dahil sa sakit karamdaman, sila po ay nababahala, nalulungkot. Tayo bilang lingkod ng Diyos, kailangan nandyan po tayo na umalalay po sa kanila. Nandyan po tayo na magbigay ng lakas ng loob sa kanila. Amen? Meron po tayong kanya-kanyang gawain sa iglesia. Meron po tayong kanya-kanyang gift na ibinigay sa atin ng Lord. Ano po ba yung gift na ibinigay sa iyo, kapatid? Sabi po ng 1 Peter 4 verse 11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So dito po sa unang bahagi ng verse 11, kasi sabi ko kanina sa inyo, ano ba
yung gift na ibinigay sa iyo ng Diyos. I'm sure magaling kang magturo. Gamitin mo. Magturo ka ng salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ba ay tagapaglingkod, sabi dito, maglingkod ka ng buong puso. Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ni Kristo. God gave us the strength, the power, amen, to share His Word. Kailangan po sumunod po tayo sa ipinag-utos sa atin ng Panginoon. I'm sure you have sheep and plants to nurture and feed. And God said to you at this time, at this point in time, feed my sheep. Nire-remind po tayo ng Panginoon bilang isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos. Huwag natin idahilan na bawal pumunta sa bahay-bahay, bawal mag-follow. But take note, meron kang cellphone, kapatid. Use social media to follow up Christians, to follow up the brethren. Amen. Gamitin po natin yung social media. Alam niyo po dito sa Bataan, sa ating Goli, talagang umaga, hapon, gabi, nagpapadala po yan ng Word of God. Kasi meron po kaming CCFI Bataan Prayer Brigade na tinatawag, group chat. At nakakatuwa po sapagkat alam niyo po, sa magitan po nito, ang mga anak ng Diyos sa CCFI Mariveles po, talagang busog na busog po sa salita ng Diyos. At ginagawa po yan ng pastor ng Panginoon, sa Tatay Goli. Tayo rin po, sapagkat hindi po kakayanin ni Tatay Goli yan, hindi ko po kakayanin yan ng ating pong spiritual leader. Ang bawat isa po sa atin ay meron pong katungkulan na ibahagi si Kristo. Ibahagi po ang salita ng Diyos. Bago po ako magtapos, sabi po ng ating pong conclusion verse sa Matthew 28:19 verse at chapter 28 verses 19 to 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. This is the Great Commission that God gave it to us. Sabi ng Lord, ito yung instruction niya sa atin, humayo po tayo, gawin daw natin alagad, ang alagad niya ang lahat ng bansa. Meaning to say, we need to share His gospel. Kailangan pong maibahagi po natin ang salita ng Diyos. We are already at this point of last days. Nakikita na po natin yung sinasabi po ng Revelation. At sabi nga ng salita ng Diyos, ready na po yung aanihin, subalit kakaunti po yung manggagapas. Tayo po ay i-encourage ng Panginoon ngayon na humayo po tayo. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Amen. Bago tayo mag-closing prayer, kung meron pong nakasama po tayo na hindi pa po mananampalataya, I think this is the right time for you, sister, for you, brother, to invite Jesus into your heart, into your, invite Him
and receive Him as your own personal Lord and Savior. At ikaw ay aking inaanyayahan na makasama ko sa isang panalangin ng pagtanggap. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Yes, oh God, salamat po sa gabi po ito na narinig ko po ang mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat sinabi po ninyo malibang na tanggapin ka bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas ay hindi ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa oras pong ito. Patuloy, O Diyos, kinikilala ko ang aking mga pagkukulang, mga hindi kalugod-lugod na nagawa sa iyong banal na harapan. Patawarin po ninyo ako at pakaugasan ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Jesus upang sa ganun, Panginoon, maging marapat po ako sa oras na ito. Salamat po, Ama, at akin pong binubuksan ang aking puso at nais kong tanggapin ikaw, Panginoong Jesus, bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, kayo nawa ang siyang patuloy na maghari po sa aking Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa ganoon, Panginoon, sa iyong pagbabalik, ako po ay makakasama po ninyo. Salamat, Lord, at nanawa, gamitin mo rin po ako, Panginoon, na makapagpahayag din ng mga salita po ninyo sa mga tao na wala pang personal na relasyon sa iyo, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, na may maging instrumento mo rin para sila ay makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po binabalik lahat ng papurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Salamat po, Diyos, sa natapos po namin pag-aaral. Salamat po sapagkat tunay na napakabuti po ng Diyos. Nawa ang aming pong natalakay ngayong gabi ay patuloy na magrema po ito sa aming pong mga puso, sa aming pong mga isipan, at naway tulungan po ninyo kami na may pamuhay po namin ito. Lalo tigit, Panginoong Diyos, yung karanasan ni Pedro na naway tulungan mo rin po kami, Panginoon, na kung papaano si Pedro ay nandun yung kanyang pagmamahal sa iyo sa gawain po ninyo, Panginoon. Kami din po, Diyos, ay maging makatulong po, maging makatuwang po ninyo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng banal na salita po ninyo. Salamat po at nawa i-bless po ninyo ang bawat kapatiran, bawat tao po na nakapakinig ng inyong salita ngayong gabi. Kayo po ang siyang patuloy na magpala po sa bawat isa. At itong CCF ay online na Bible study po ay patuloy mo pong pagpalain. Marami pa pong kaluluwa ang maabot nito, Panginoon Diyos. Salamat po. At sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papulit at salamat sa pangalan ni Jesus, pang aming samat dalangin. Amen.